May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Kumusta ka naman ngayong araw na ito, partner? Mukhang nakakain ka ng sapat kagabi at saka kaninang agahan na. Thankfully talaga. Taas ng energy level Ganon mo ngayon talaga. Oo. Kasi meron akong nakuhang balita na pinapapili na daw kami kung 4K or 8K. Oh, aba, ay, diba? Siyempre. Ano yung 4K or 8K? Tama yan. Baka kuryente yan, partner, kilowatts. Eto na nga, partner, tama ka sa pagtatanong. Kasi minsan yung mga iba, parang pag narinig nila yung 4K tsaka 8K, isip nila kagad ayuda. Parang it's a choice between 4K and 8K, diba? Pero tama ka, pwedeng 4K o 8K na kilowatt yan. Kasi sabi daw, magtataas daw ang presyo ng kuryente. Or di naman kaya, nag-sign up ka para sa 8K. Kasi feeling mo, deserve na pamilya mong 8K. Yung pala, 8K run. May patakbo pala. Patay tayo dyan. Minsan sa sobrang natin nadadala tayo ng maling mga marketing yung mga misleading advertisement, di ba? Nadiduling-duling tayo. True. Di ba? Actually, yung pala mali. Yung ting pangunawa natin. True la, Jen, alam mo, you use the word misleading. Pwede kasing misleading, pero technically, tama naman yung ginamit nila. For example, dun sa mga appliances, kunyari, pang malakasang washing machine. Yan. Kasi, alam nyo, kung ba't namin ito sinasabi, kasi may mga pang malakasang kaming washing machine na pinapamigay para sa ating Love Lang Malakas promo. Ganyan mamigay yung ang Love Radio, bilang pasasalamat sa inyo for making us number one always, at saka lagi po kayo nakatutok sa amin. Namimigay kami ng cash, tsaka namimigay kami ng appliances. At isa sa mga pinapamigay namin, yung pangmalakasang washing machine. Yung ang presyo is nagsa-start from 9,000 pataas. So mahal, 'di ba? So minsan may makikita ka sa mga appliance store, makikita mo nakalagay 350. Di syempre, kasi ang laki-laki ng nakasulat na 350, engganyo pa. Pero sa totoo lang, kung tititigan mo ng maigi at babasahin mo, 'di ba? Ang 350 na yon is monthly or 350 na or less lang ng 350 kapag ka bumili ka ng dalawa, 'di ba? Yung bang mga ganon. Pero may isip mo na misleading kasi ang laki-laki ng 350, bakit hindi malaki yung 9,000? Bakit yung 350 yung malaki, 'di ba? Kasi nga marketing strategy siya. Maaaring ang dating ay misleading para doon sa mga bumibili, pero para doon sa nagbebenta, nandun naman yung information hindi ka lang nagbabasa, 'di ba? Na lang masyado tayo ka lang na-excite lang tayo. Ang tawag diyan, partner, selective reading. 'Di ba? Parang hindi minsan tatanga-tanga tayo, ganun. Ayun na naman tayo sa kapag English, ang ganda pakinggan, selective reading. Kapag Tagalog, tanga-tanga ka kasi, 'di ba? Tanga-tanga hindi nagbabasa kasi. Uto-uto. Yan. Diba? Aminin natin, guilty tayo sa ganun. Oo, kapag English, gullible. Easily deceived. Yan, di ba? Kapag Tagalog, tatanga-tanga, uto-uto, di ba? Nagbabasa, inutil, walang edukasyon. Lahat na, di ba? Pero guilty tayo dyan. So, and guilty tayo sa selective reading. And for sellers, guilty tayo din sa it may look like misleading, but the information's actually there. Nakasulat naman talaga siya. Hindi lang natin binasa, hindi lang natin inunawa. O di naman, tama ka dun sa hindi inunawa, di ba? May fine print yan, di ba? Tama. Minsan talaga, malilito ka dun sa explanation. Lalo na kung English, nakakalito. Pero, although partner, pag Tagalog din nakakalito. Kaya yung Google Chrome ko, kapag ewan ko kung for some reason, minsan nagsishift siya to Tagalog, nasistress ako. Kasi hindi ko siya maintindihan yung instructions. Diba? Subaybayan ang Kemerut. Diba? Parang ano ba to? Ang hirap intindihin. Hindi, pero bottom line is,
dapat tayo properly nagbabasa. And ang Agree ako golden rule lagi pagdating sa mga purchases or pagdating sa investment, ganyan. If it's too good to be true, it's not true. Meron yang Agree. may catch yan. Imposibleng parang, alam ba, kunyari sa insurance, diba, sasabihin, after 10 years, ganito yung makukuha at ganon. Blah, 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 diba? Syempre nakakainganyo, diba? Pero, ang kailangan mo lang ding intindihin na hindi din lalabas ang pera mo ng 10 taon. Kasi yung sinasabi nila na mag-i-invest ka ng ganitong amount, tapos ganito na siyang amount after 10 years, depende din yan sa market. Kung bumagsak ang market, maaaring hindi ganon. So, yung bang ganyan. So, kapag ang golden rule lang, lagi is, of course, basahin na maigi, intindihin, wag lang oo ng oo at hindi porke parang ginawa ng kumare mo, gagayahin mo na din. Wag ganon, 'di ba? Parang totoo yan. 'Di ba? Kapag yung kumare mo nagpadula sa sige kanal. ka lang din ng sige. Oo, 'di ba? Tatalon ka naman. Correct. Yung kumare ko ayaw mo padaig eh. Siya nga nagpadula, tatalon ako. 'Di ba? Syempre hindi ka gaganon. Gusto mo kabugera ka eh. 'Di ba? So ganun din 'yon pagdating sa mga pag halimbawa nag-i-invest ganyan. If it's too good to be true, it's not true. Sobrang guilty tayo dyan. Agree, tama yun. Matutong magtanong kung hindi naman naiintindihan yung binabasa. Hindi po masama ang magtanong, ha? Mas ikapapahamak natin kapag hindi tayo nagtanong. Di ba guilty tayo sa ganyang napakaraming bagay? Di ba yung pag-agree na lang natin, halimbawa, doon sa mga, kunyari, di ba nag-open ka ng isang site, tapos may question doon, may mga conditions eh. Di ba? Ikaw naman, hindi mo na binasa, click ka lang ng click, okay, agree. Yun pala, kinukuha na yung mga details mo, di ba yung personal information mo, doon sa link na yun. Tapos magugulat ka, bakit may nagpapadala sa akin ng ganitong klase ng messaging? Wala naman akong pinagsabihan nito. Kasi nga, nag-click nang hindi mo binabasa. So, yung mga ganun tipo. Ako naman, may nakita din ako nito, lately lang. Sabi ko, wow, ang mura ng mga sapatos, 60 at saka 70. Sabi ko, bibili ako ng marami, papakiwin ko lahat ng mga nasa estante kahit hindi talaga ako mahilig sa sapatos. At yung mga sapatos na yun, pang babae, aanhin ko naman yun. Pero naisip ko, sabi ko, pang ninegosyo ko yan. Mura lang 60 at saka 70. So, nung tinitigan ko, hindi pala presyo, size pala yun. Diba? Hindi ka. Diba, pagpatanga-tanga ka, bibili mo na marami. Tapos pag dumating sa bill, ba't ang mahal nito? Akala ko ba 60 pesos, 70 pesos? Diba? Hindi presyo yung nakalagay doon, kundi size ng sapatos. Pala. Tama. May 60, may 70, may 80, may 90. Diba? May 40. Diba? Iba-iba. Tama. So, ingat din po tayo. Basta ulitin po natin, when in doubt, ask. Hindi dapat na magpapadala ka lang sa mga magagandang salita. Ginamitan ka lang ng konting English, ginamitan ka lang ng mga salitang foreign exchange, yung mga ganyan. Ginamitan ka lang ng bansa. Yan, 'di ba? Galing to ng Singapore. Sa Australia kasi to gawa, 'di ba? Yung mga ginamitan ka lang ng mga bansa, ikaw naman utu-uto, go ka na agad. Pag-isipan at wag basta-bastang oo, lalong-lalo na kung hard-earned money yan, 'di ba? Kung may extra kang marami kang pera pampaloko, edi okay lang. 'Di ba? Wala namang, kumbaga, tulong mo na 'yon. Pero kung halimbawa talagang saktuhan lang yung pera mo, iniisip mo ng maigi kung saan ito mapupunta, ayan. At dito na talaga papasok yung magtanong, mag-isip, magbasa. Yan. Mag-ingat sa madaling salita. Ikaw ba hanggang ngayon at your age partner, 'di ba? Age of 42, 'di ba? At the age of 41 42 pa lang. Ay, 'di ba? Ano ka ba 2021 na? So turning 42 ka na. Tingnan diba? mo, mag-42 ka na, turning 2021 ka na o ano. Yun. So hanggang ngayon ba naloloko ka pa rin? Oo naman. Naloko diba? pa ako recently. Pandemic pa yun. Alam mo yun, nakakaloka kasi parang para sa akin yung pinakatanga kong na-experience sa buong buhay ko eh. Yung hindi man lang ako parang sa sarili eh, no? Oo, hindi totoo yan. Kinakatok yung sentido. Ano ba yun? Tanga-tanga mo sarili ko, mga gano'n. Sobra, partner. Ayoko na lang ikwento kasi basta ayoko na lang talagang ikwento kasi nakakainis maalala. Pero yun din siguro talaga yung parang lesson sa akin ni Lord ng paulit-ulit. Kasi tandaan po ninyo, ang isang bagay ay paulit-ulit na mangyayari sa'yo. Ang isang situation, okasyon, paulit-ulit na mangyayari sa'yo yan hanggat hindi mo natututunan yung lesson. So, kanya, parang simplehan natin. Paulit-ulit ka, lagi ka nadudukutan. Palibasa, alam mo na ngang magko-commute ka, ang suot, ang dala-dala mong bag, yung
transparent na, wala pang zipper. Yung kita lahat ng laman. Oo, may ganong yung bag supot labo, ganun. Oo, may ganong bag, Supot labo, partner. sando lahat yung cellphone mo. Hindi naman. Wallet, ID. Hindi plastic labo, pero meron talaga mga bag na ganun transparent. Yung kita talaga lahat. Totoo yan. Siyempre, partner, laki-laki ng wallet mo, dalawang cellphone na nandyan, may power bank. So, ang daming pwedeng makuha. So, hanggat ginagamit mo yan, hanggat hindi mo nilalet go yung bag na yan, or hanggat ganun, paulit-ulit ka madudukutan, huwag kang magtataka. Diba? Pero kung isang araw, diba, hindi mo na yan gamitin. Kung gagamitin mo man pang gulay, na tipong okay lang kahit madukot yung upo mo, diba? ang bigat na nanakawin sa'yo, upo. Ewan ko na lang kung di mo mahala tayo na nanakaw ka ng upo. Correct. Ewan ko na lang kung di mo maramdaman, biglang gumaan yung bagelya mo, diba? Diba? Yung bang mga ganon. So, hanggat hindi mo kasi natututunan yung lesson, sa palagay ko lang paulit-ulit siya mangyayari sa'yo Totoo so ako, yun. partner, Ako unfortunately, tinanong mo ko kung at 42 or turning 42, kung naloko pa ako. Oo, last year lang, panahon ng pandemic pa. Pandemic pa rin naman ngayon. Pero, ibig sabihin, yung dapat sanang pera na yung bang tinatago mo na siya. Advice sa akin isang kaibigan at this point, parang hold on to your money, huwag ka muna labas ng labas kung di ka sigurado kasi nga uncertain pa yung times, ganun. So, alam mo yun, kung dapat you hold on to that money, hindi pa rin, na let go pa rin kasi. Pero alam mo, partner, nakaka-lure kayo dito magtatanong ka lang naman Kung baga itatanong mo, i-confirm mo lang at hindi naman kailangang malaking tao yung mag-confirm kung may ganito talagang klaseng investment or bag. Alam mo, simpleng magtanong lang. Hindi ako nagtanong. Hinayaan ko lang talaga. Ko sa iyo Ano yung sa tingin mo naging fault mo? Bakit nagkaroon ng lokohan diba? Nagtiwala ako, partner, kasi kaibigan. Nagtiwala, parang alibawa siguro, parang, hindi naman level mo, partner, kasi ikaw 16 years na kitang kasama Kunyari, although hindi rin naman kami matagal na magkakilala pero Clue. Hindi mo siya nakilala, partner Pero hindi mo siya nakilala, pero ibig ko sabihin, buti na lang. Nakapasok siya. Buti na lang kasi uto ka rin. Diba? Wala naman siya may hita sa akin, no? Kahit niyang pilitin, mapapagod lang siya sa akin. Yun. Pero, diba, yung ganun. So, minsan, naluloko kasi kakaibigan mo. Tapos yung hindi mo in-expect kasi yung tipong pinapasok mo sa tahanan mo, nagpakita ka ng kagandaang asal sa kanya. Kumbaga, naging raw yung feelings mo, na nakita niya yung version of you na alam mo yun, very raw. So parang yung ganun ba, tapos alam niya pang naloko. Bago siya nanloko, alam niyang kakaloko lang sa amin. Gets mo? Ako, dalado siyang nagkaroon ng idea. Siguro. Sabi niya, yes this tanga. is, they are the right persons na correct. Kasi may history na. Diba? Tama. May isahan ko na to. Oo. Ay, nako. Nakakaloka. Pero yun, if you, again, ulitin ko, naluloko pa rin. Pero hindi na ako magpapaloko ulit. Unless talaga sobrang swindler, na sobrang galing, na nahinipnotize ako. Pero ngayon, the next time na may nagtanong sa akin kung gusto kong mag-invest, tapos in a few months, makukuha 5 to 20%. Walang ganun. Tama. Partner. Mahirap magtatanong ka. So, correct, kapag walang pinoduce masyado mga papel, tapos ang tagal bago ibigay sa'yo, o kaya nagbigay man ng papel, hindi mo naiintindihan, sobrang lalim ng mga salita, nakaw, medyo kabahan ka dyan, friend. Ganun. Naku, nakakatakot yun. So, ang panluloko talaga, mga kaibigan, walang pinipiling sitwasyon, walang pinipiling lugar yan. Pwedeng mangyari talaga sa'yo yan at any given time. Yes. So, ang paalala natin sa ating lahat, di mag-ingat po, maging mapagmatyag, di ba, mag-ingat din sa mga pagsasabi ng detalye tungkol sa sarili o tungkol sa buhay, kasi hindi mo alam na yung kausap mo, akala mo katiwa-tiwala, yun pala, 'di ba, merong hidden agenda. 'Di ba, merong self-interest na tinatawag. Yun pala, 'di ba, nagmamatsyag, saan kaya ako dadaan sa bintana nila para makuha yung LED TV nila. Yung mga ganun tipo. Kailangan kailangan maging mapagmatsyag ka na pag ganun malakas ang pakiramdam. Huwag na tayong lumayo, 'di ba? Yung mga lalaking halimbawa naliligaw sa iyo o yung mga babaeng lumalapit sa iyo, 'di ba? Hinaharot ka, nilalapit
maglalambing ka. Akala mo may gusto sa'yo, yun pala, di ba? Iisahan ka lang. At pag nakuha yung gusto niya sa'yo, iiwanan ka na lang din. Di ba? Yung mga ganun tipo. So mag-ingat po tayo. Kasi hanggang sa ngayon, maraming manloloko at wala silang sinisino. True. Isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat mga kabisyo na nakatutok kayo sa amin and hopefully meron kayong natutunan tungkol sa mga issues ng panluloko bilang kami ni Chris. Kami ni partner marami na naging experience na ganyan. And I hope that you learn from us. Kasi mahirap talagang maloko. Ang sakit. Ang saklap talaga. Promise. Minsan iniisip ko na lang partner parang siguro para gawin niya yun, 'di ba, na isang kalang niya yung kaluluwa niya kay Satanas. Para lamang sa ilang libo, 'di ba? Siguro kailangan niya. Alam mo yun, parang minsan gano'n na lang iniisip ko para hindi masyadong masakit na siguro nagamit niya naman para mapakain niya yung family niya. Alam mo yung mga gano'n na lang ang isipin mo. Pero syempre, mas maganda kung hindi ka maloloko, 'di ba? Hindi ka magpapaloko. Okidoki. Maraming salamat sa pagtutok sa amin. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Muli, ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yon! Always your number one. SM Radio Station.